Tama naman lahat yan. Pero dapat ba akong maniwala na lang sa 5 biological laws of nature o sa itinatag na medisina na may libo-libong doktor, bilyon-bilyong pondo para sa research, mga propesor, aklat-aralin at pag-aaral? Sa huling bahaging ito, susuriin natin ang iba't ibang paraan upang masuri ang 5BN. Bilang pagtatapos ng serye, susuriin natin itong maigi upang maipakita kung paano maaaring magpatuloy sa pagsulong. Noong nakaraan, isang pasyente ng conventional medicine ang hindi nagkakaroon pagkakataon na suriin ang kanilang sariling kondisyon laban sa medical theory. Dahil ito ay tila binubuo ng mga bagay na hindi nakikita o kontrolado, mga virus, bacteria, genes. Mula sa mga ito ang kaya nating personal na suriin ng walang formal na research at maramihang pag-aaral. Siyempre, pwede mong yakapin ang isang taong may nakahahawang sakit. Hawakan ng athlete's foot, fungus, gamit ng iyong kamay. Tumigil magsipilyo sa loob ng maraming taon o maglakad ng naka-shorts at t-shirt lang kahit taglamig. Pero kahit hindi ka magkasakit, hindi ito sapat para pabulaanan ang mga pangunahing medical theory dahil marami naman talaga. Ang new medicine ay nag-aalok ng maraming paraan para mapatunayan ang mga pahayag nito at pagkatapos mong magkaroon ng sapat na kaalaman tungkol dito, makikita mo ang mga malaking bentaha nito kumpara sa karaniwang modelo ng medisina. Ang allergies ay panghabang buhay na iniinda ng mahabang proseso ng desensitization. Ngayon, ang allergies ay kadalasan ng nalulutas agad-agad o ang mga ito ay may tiyak na pinagmumulan na natukoy ang sanhi ng problema. Nagugulat tayo noon lagi sa mga kakaiba at paulit-ulit na sintomas at tumutugon tayo ng may pangamba at umiinom ng gamot bilang tugon sa nakikitang magulong proseso, isang depekto o microscopic na mga kaaway. Ngayon, ang mga sintomas na ito ay maaaring hulaan ng eksakto hanggang sa araw o kahit hanggang sa oras, hanggang matukoy na ang biological conflict. Ang mga paulit-ulit na sintomas ay kadalasan ng tuluyang naaalis. Dati, pinaniniwalaang swertehan na lang kung magkakasakit ka o hindi. Imposibleng mahulaan ng sintomas. Ngayon, ang sintomas ng conflict-resolved phase at ang epicrisis ay maaaring mahulaan sa pamamagitan ng pagkilala ng partikular na behavior o sintomas ng conflict-active phase sa sarili o sa iba. Dati ang mga malakas at biglang sintomas ay tinuturing na malas, napakamalas na nangangailangan pa ng tulong ng doktor na sa pamamagitan ng mga gamot at iba pang paraan ay magpapabuti ng iyong kalusugan. Ngayon, dahil may mga sintomas na nangyari sa conflict-resolved phase, maaari namang ihambing kung ang kaugnay na problema ay dati nang nagkaroon at nalutas bago lumitaw ang mga sintomas na yon. Sa pagsubaybay sa simpleng layunin ng Meaningful Biological Special Program, mahuhulaan ng tagal na mga sintomas ng hindi na kinakailangan ng gamot o tulong mula sa iba. Likas na kayang mapaginhawa ng mga gamot ang mga sintomas o iba pang mga remedyo hanggang matapos ang SBS. Pero dapat maintindihan na hindi pinapagaling ng mga gamot ang anumang sakit o lumalaban man sa anumang kaaway, kundi binabawasan o pinababaga lang ang mga sistema ng proseso ng pagsasaayos o pagpapagaling. Dati, pagkakataon lang kung ang sintomas ay lumilitaw sa kaliwa, kanan o parehong bahagi ng katawan. Ngayon, maaari mo nang suriin ang bahagi ng bawat sintomas at maaaring mahulaan pa ito dahil malinaw na sinasabi ng 5BN kung ang sintomas ay lalabas sa kaliwa o kanang bahagi. Tingnan ang sanggunian ika-6 para sa rules of the sidedness.
Walang gaanong saysay ang pangalan ng nauugnay na problema sa mga pang-araw-araw na simpleng sintomas tulad ng sipon o ubo dahil malamang nakakakita ka ng mga posibleng pangyayari na nagdudulot ng conflict shock events. Kailangan kakaiba at malakas ang sintomas kumpara sa iba sa uri o tindi nito. Kung mas malakas o mas tiyak ng sintomas, mas mapapatunayan ito. Pwede nating tingnan ang mga aktwal na halimbawa ng lahat ng posibilidad na ito sa mga sumusunod na bahagi ng pagsasanay. Sa pamamagitan ng kaalaman ng 5BN, maipapakita ang mga posibleng paraan ng pagharap sa iba't ibang sintomas. Kaya naman, nagbibigay ito ng magandang pasimula sa inyong sariling pagtuklas. Sa new medicine rin naman, may mga bagay na hindi madaling masubukan ng lahat. Dahil mali ang diagnosis o kulang sa teknikal na datos, gaya ng CT scan ng utak. Pero sapat na ang pagiging sigurado kalaunan na ang pinagbabatayang modelo ay tama. Kahit na ang ilang detalye ay hindi personal na mapapatunayan, maaaring mali pa rin o hindi pa natutuklasan. Siyempre, nakatutulong ang makipag-ugnayan sa iba para makabuo ng pinagsaluhang kasaysayan ng karanasan sa paglipas ng panahon. Sa loob ng isang oras, nakatanggap ka na ngayon ng isang paunang sumaryo tungkol sa new medicine at ang 5 biological laws of nature. Siyempre, maraming katanungang hindi pa nasasagot at kailangan pa ng mas malalim na pag-aaral para makapag-iwan ng magandang review. Kaya ang ilang bagay ay pinasimple, pati ang iba pang paksa mula sa pananaw ng 5BN ay hindi pa nabibigyang pansin gaya ng ang impluensya ng pagkakaliwete o pagkakanan sa apektadong bahagi ng katawan, iba't ibang uri ng psychosis, resulta ng mga problema laban sa teorya ng metastasis, paniniwala ng pagkahawa at mga bakuna, ang ika-4 na biological law of nature tungkol sa papel ng fungi, bakterya at virus, mga bakas ng tunggalian, panlabas at panloob na balat ng ectoderm, detalyadong paggawi ng mga uri ng tissue sa biphasic, pakikipag-ugnayan ng magkatugmang special programs, mga panuntunan sa sukat ng mga territorial areas, detalyadong paliwanag ng iba't ibang special programs, epekto ng gamot sa SBS, ang 6 na katangian ng endoderm at ang antas ng utak kasama ang hammer foci. Sa pagkakaroon ng matibay na pundasyon, maraming kapanapanabik na paksa ang handa ng tuklasin, gaya ng balat, kirot, puso, pagiging fertile, at hindi natupad na pagnanais na magkaanak, pagbubuntis at panganganak, obesity, blood pressure, depresyon, sensory organs, panunaw, bato, regla, at marami pang iba. Para sa lahat ng paksang ito, nire-rekomenda ko na sumangguni ka sa iba pang sources para mapalalim ang iyong bagong kaalaman. Huling paalala, depende sa pinagkukunan ng impormasyon. Iba't ibang tawag ang kadalasang ginagamit para sa mga yugto at importanteng punto ng dalawang phase ng isang SBS. Sa halip na biological conflict, ginagamit din ng DHS o conflict shock. Sa halip na conflictive phase sa mas maikli, ginagamit din ang CA phase, active phase o stress phase. Sa halip ng conflict solve phase, ang PCL phase ang mas karaniwang ginagamit kung saan tinutukoy ng PCLA ang area bago ang epileptoid crisis at ng PCLB ang area pagkatapos nito. Ginagamit din ang mga terminong gaya ng repair phase o nakakalito man, healing phase na naiwan mula sa nakaraang aspeto ng sakit pero hindi tamang termino. Ang epileptoid crisis ay tinatawag din na
FP crisis para sa mas maikli at mayroong pinaikling tawag na EC. Kaya walang anumang hadlang sa patuloy na pagsasaliksik. Maraming salamat sa pakikinig at sa interes mo sa paksa.